Sa mundo ng hiwaga, kung saan lahat ng nilalang ay may kapangyarihan, paano kung ikaw lamang ang namumukod tangi na hindi nagtataglay nito? Ano ang gagawin mo? Ako si Teresita, ordinaryo, at sa mundong to, kakaibang deskripsyon yon. Sa bayan namin, lahat ng tao ay may kapangyarihan. Lahat. Kahit ang bata sa kanto na nagbebenta ng yelo, kayang-kaya niyang gawing ice sculpture ang isang buo mong larawan sa loob ng 5 segundo. Yung alis sa karinderya, kayang magpatubo ng mga gulay sa loob ng isang araw. Pero ako, wala. Literal na wala. Tuwing tinatanong ako kung ano ang kapangyarihan ko, ngumingiti lang ako at umiiwas ng tingin. Ang totoo, hindi ko alam ang isasagot. Hindi ko maamin na ako ang kakaiba. Ang saliwa, ang outlier sa mundong puro magic at miracles. Nakakapagod. Pero dahil ayoko ng awa o tanong, naging mahusay ako sa pagpapanggap. Magiliw ako sa lahat. Laging nakangiti, laging unang bumabati. Walang makakahalata, nasa likod ng ngiti ko, may lungkot at inggit na hindi ko maipaliwanag. Sa kabila ng lahat, may isang kasama ako na hindi nang iwan sa akin. Si Pico, ang aso kong makulit. Siya ang dahilan kung bakit hindi ako sobrang nalulungkot. Wala rin siyang kapangyarihan tulad ko. Kaya siguro, nararamdaman kong may kasama ako sa pagiging normal. Isang hapon, napagpasyahan kong dalhin si Pico sa burol malapit sa bayan. Tahimik doon. At kahit paano, nakakalimutan ko ang nararamdamang kawalan kapag naroon kami. Habang umaakit kami sa burol, masaya kong pinagmasdan si Pico na tumatakbo-takbo sa damuhan. Parang wala siyang iniintindi sa mundo. "Ang saya-saya mo, no?" Tanong ko sa kanya, kahit alam kong hindi naman siya sasagot. Pero biglang nag-iba ang lahat. Nagsimulang manginig ang lupa. Dahan-dahan sa simula, pero pabilis ng pabilis. Si Pico, na kanina ay masiglang tumatakbo, biglang kumahol ng kumahol. Sa gilid ng burol, isang napakalaking anino ang bumalot sa paligid. Napalingon ako, at halos hindi ako makagalaw sa takot. Isang higante ang tumayo sa harapan ko. Ang laki niya, hindi lang basta tao na malaki, kundi tunay na higante. Malaki ang mga kamay niya. Parang kayang durugin ang buong bahay namin sa isang sampal. Tumigil siya at tumingin sa akin. Walang kwenta ang lahat ng tapang na pinipilit kong ipakita sa iba. Ngayon, malinaw. Wala akong laban. Tumigil ako sa paghinga at sa isang saglit, naisip ko na ito na yata ang katapusan ko. Pero bago pa makagalaw ang higante, may mabilis na dumaan sa harapan ko. Isang anino ang tumalon sa ere, na para bang may pakpak, at biglang sumiklab ang apoy sa hangin. "Umalis ka na." Malamig na boses ang narinig ko. Hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari, pero ang tanging nakita ko ay isang lalaki na lumilipad. May apoy sa magkabilang kamay at pinapaalis ang higante. Sa isang iglap, umatras ang higante, tumalikod at tumakbo pabalik sa kagubatan. Nang humupa ang lahat, lumipad pababa ang lalaki at humarap sa akin. "Umuwi ka na." Malamig niyang sabi na parang wala siyang ginawa. Gusto kong magpasalamat, pero nauna siyang umalis. Lumipad siya palayo, naiwan akong tulala at nagtataka kung sino siya. At doon, nagsimula ang kwento ko. Pagkatapos ng nangyari sa burol, hindi ko na naalis sa isipan ko ang lalaking yon. Sino ba naman kasi ang makakalimot sa isang literal na lumilipad na tao na parang superhero? Ang cool niya, at yung apoy sa mga kamay niya, grabe, parang nasa pelikula.
Pero higit pa sa mga kapangyarihan niya, tumatak sa akin ang kanyang malamig na presensya. Kung tutuusin, medyo bastos siya. Ni hindi man lang niya ako tinanong kung ayos lang ako matapos akong harapin ng higante. Umuwi ka na. Yun ang sabi niya. At parang wala na siyang ibang pakialam pa. Napaka-unfriendly naman. Sabi ko kay Pico habang pauwi kami ng bahay. Kumahol siya na parang sumasang-ayon. Fast forward sa mga sumunod na araw, palagi akong may dahilan para bumalik sa burol. Hindi ko rin alam kung bakit. Siguro para magpasalamat o baka curious lang talaga ako kung sino siya. Lagi akong nag-aabang. Pero wala. Ni anino niya, hindi ko nakita. Hanggang sa naisip ko, baka hindi na siya babalik. Isang linggo ang lumipas. Nagpunta ako sa bayan para bumili ng pagkain ni Pico. Pagbalik ko, nakita ko siya. Siya mismo. Nakaupo sa isang bench sa plaza. Parang bored na bored habang pinagmamasdan ng mga tao. Ang unang pumasok sa isip ko, ito na yung chance ko. Agad akong lumapit sa kanya. Hi! Sabay ngiti ko ng malaki. Tumingin siya sa akin, pero walang emosyon ang mukha niya. Sino ka? Tanong niya, diretso, walang intro-intro. Ako yung nasa burol nung nakaraang linggo. Naaalala mo pa ba? Yung niligtas mo sa higante? Sagot niya, sabay balik ng tingin sa mga tao. Napakakaswal niya. Parang hindi niya ako kilala. Gusto ko sana magpasalamat. Sabi ko, pilit na pinapanatili ang pagiging magiliw. Wala yun. Malamig niyang sagot. Ang awkward niya kausap, pero hindi ako papatalo. Hindi ko pa rin alam ang pangalan mo. Ako si Teresita, by the way. Eduardo. Maikli niyang sagot. Eduardo. Inulit ko, parang sinusubukan kong babagay sa kanya ang pangalan. Cool naman. So, lumilipad ka pala? At yung apoy, astig. Paano mo nagagawa yun? Bigla siyang tumingin sa akin. Medyo naiirita. Ano ba ang kailangan mo? Wala naman. Gusto lang kitang makausap. Parang ang saya mo kasing maging kaibigan. Ngumuso siya, parang hindi impressed. Mukhang wala kang magawa sa buhay. Napatawa ako sa sobrang straightforward niya. Ang sungit, pero hindi ko maalis ang atensyon ko sa kanya. Sungit mo pala, Eduardo. Sabi ko, nakangiti pa rin. Pero okay lang, gusto pa rin kitang makilala. Walang sinabi si Eduardo. Tumayo siya, parang aalis na. Akala ko tapos na ang usapan namin. Pero bago siya tuluyang umalis, tumingin siya sa akin. Bakit wala kang kapangyarihan? Natigilan ako. Ang tanong na iyon, ang ayokong marinig mula kahit sino. Pero nanggaling ito sa kanya. At sa isang saglit, parang gusto kong sumagot. Wala lang talaga. Sagot ko, pilit na ngumiti. Pero alam kong hindi iyon ang totoo. Hindi na siya nagtanong pa. Lumipad siya palayo. Iniwan na naman akong tulala. Pero sa kabila ng malamig niyang ugali, may kakaiba sa kanya. Hindi ko alam kung ano, pero sigurado akong gusto ko pa siyang makilala. Simula noong araw na nakilala ko si Eduardo, hindi na siya nawala sa isip ko. Ang totoo, sinadya ko siyang hanapin ulit. Mukhang may pattern kasi ang mga superhero moments niya. Laging nasa mga lugar na tahimik, pero biglang nagkakagulo. Kaya naisip ko, baka makita ko siya ulit sa isa sa mga ganitong eksena. At ang swerte ko, nakita ko nga siya. Sa pagkakataong ito, nasa gilid siya ng ilog
nakatayo sa ilalim ng malaking puno. Hindi ko alam kung nagmumuni-muni lang siya o naghahanap ng away. Pero hindi ko na pinalagpas ang pagkakataon. "Eduardo!" Sigaw ko habang papalapit. Bit-bit si Pico na excited ding tumahol. Napatingin siya sa akin. Halatang hindi niya inaasahan na makita ako. "Ikaw na naman?" Tanong niya, halatang naiinis. "Siyempre, hindi mo ba natutunan sa plaza? I mean, hindi mo ba natatandaan? Ang sabi ko, gusto kitang kaibiganin." Napabuntong hininga siya at tumupo sa isang malaking ugat ng puno. "Bakit mo ba ako sinusundan?" "Hindi kita sinusundan, no? Trip ko lang dito. Maganda ang tanawin." Sabay turo ko sa ilog na parang hindi halata na obvious ang dahilan ko. Ngumisi siya ng bahagya, pero parang sarcastic. "Tingin mo ba, friend material ako?" "Bakit naman hindi?" Sagot ko, sabay upo sa lupa sa tabi niya. "Astig ka, may kapangyarihan, tapos ang dami mong alam. Saka gusto ko yung mga taong totoo, kahit medyo suplado." Napailing siya, pero hindi na sumagot. Salip, tinanong niya ulit ang tanong na iniwasan ko noong huli kaming nag-usap. "Teresita, bakit nga wala kang kapangyarihan?" Napahinto ako. Kinabahan, pero napagtanto ko na wala rin namang point na magsinungaling pa. "Ewan ko, simula bata pa ako, wala na talaga. Lahat ng tao sa paligid ko may powers. Ako, wala. Kaya nga minsan, nakakahiya." "Ikaw lang ba ang walang kapangyarihan sa pamilya mo?" "Oo. Sabi nga nila, baka nakalimutan daw akong bigyan ng powers nung panahon ng pamamahagi." "Kung ganon, bakit hindi mo subukang alamin? Baka hindi mo lang natutuklasan pa." "Tingin mo?" "Lahat ng tao dito may kapangyarihan. Parang napaka-imposible naman na ikaw ang exemption. Minsan, hindi agad-agad lumalabas ang kapangyarihan. Siguro kailangang hanapin." Paano kung wala talaga?" "Walang ganon. At kung gusto mo, tutulungan kitang hanapin ang sayo." Halos tumigil ang mundo ko sa sinabi niya. Tutulungan niya ako? Ang Eduardo na to na mukhang allergic sa tao? Seryoso ka ba? "Oo, pero sa isang kondisyon." "Ano?" "Hindi ka aalis hanggat hindi natin natutuklasan." Sagot niya, sabay ng isang matigas na tingin. "Kahit ano pa yon." Napangiti ako. Parang biglang naging mas maliwanag ang araw. "Deal!" At doon nagsimula ang aming misyon. Hindi ko alam kung paano niya ako napilit na maniwala na posible pang magkaroon ako ng kapangyarihan. Pero may kakaibang lakas sa pananalita niya. Parang kahit gaano kasimple o imposible ang bagay, biglang nagiging totoo kapag siya ang nagsasabi. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong hindi ako nag-iisa. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Pero mukhang si Eduardo, may plano na. Noong sinabi niyang tutulungan niya ako, in-expect ko na medyo chill lang ang magiging approach namin. Mga basic na, try this, try that. Pero hindi. Para siyang drill sergeant. "Simulan natin dito," sabi niya habang nakatayo kami sa harap ng isang talon. "Sa talon? Anong gagawin natin dito? Maliligo." Umiling siya. "Gusto kong makita kung paano ka magre-react sa isang extreme na sitwasyon. Tumalon ka." "Excuse me?" Akala ko nagbibiro siya, pero hindi. "Tumalon ka." Ulit niya, mas seryoso. Karamihan ng tao, kapag nasa bingit ng panganib, kusang lumalabas ang kapangyarihan nila. Baka doon natin makita ang sayo. Napatingin ako sa talon.
Ang taas, parang pang-action film. Ang isang maling galaw, bye-bye Teresita. Pero may isang bagay sa boses ni Eduardo. Hindi ito galit, pero puno ng tiwala. Parang sinasabi niya, kaya mo to. Kung mamamatay ako, ikaw ang sisisihin ko ah. Sabi ko, kalahating pabiro. Hindi ka mamamatay. Sagot niya na parang totoo iyon. Huminga ako ng malalim. Tumalon ako. Sa ilang segundo ng pagbagsak, ang tanging naririnig ko ay ang hampas ng hangin sa tenga ko. Walang dramatic na slow motion o biglang paglabas ng powers. Dumiretso lang ako sa tubig. Malakas ang pagbagsak, pero buhay pa ako. Walang kapangyarihan, walang magic. Umahon ako, basang-basa at nanginginig. Wala pa rin, sabi ko habang tinatapik ang mukha ko. Okay lang, sabi niya parang hindi disappointed. Isa pa. Hay, eto na naman tayo. Bulong ko sa sarili ko. Ang isa pa na binabanggit niya ay hindi lang tumalon sa talon. Sinubukan naming tumakbo sa gubat, lumangoy sa ilalim ng ilog at humawak ng mga mystical artifacts na sabi-sabi ay nagpapalabas ng kakayahan. Pero wala. Zero. Alam mo Eduardo, hindi ako sigurado kung nakakatulong pa to o ginagawa mo lang akong human experiment. Biro ko habang nakaupo kami sa tabi ng isang malaking bato. Nagpapahinga pagkatapos ng isang araw ng kakaibang pagsubok. Teresita, makinig ka. Sabi niya bigla, seryoso ang tono. Ang kapangyarihan mo, hindi isang bagay na bigla na lang lalabas. Minsan, kailangan mong intindihin ang sarili mo. Anong meron ka, nawala, ang iba. Napatigil ako, para akong natahimik sa tanong na iyon. Ano nga ba ang meron ako? Bukod sa kakulangan ng kapangyarihan, wala naman akong ibang espesyal na maipagmamalaki. Wala, sagot ko sa kanya. Pero sa halip na sumagot siya, tumingin lang siya sa akin. Hindi niya ako kinontra. Hindi rin siya sumang-ayon. Tila sinasabi niyang, pag-isipan mo ulit. Sa sumunod na araw, nagpatuloy kami. Dumaan kami sa isang kuweba na kilala raw sa mga mahiwagang guhit sa pader. Sabi ni Eduardo, may mga ganitong lugar na nakakagising daw ng natutulog na kapangyarihan. Tinignan ko ang bawat sulok, pero wala pa rin akong naramdaman. Siguro nga Eduardo, wala talaga. Sabi ko, halos sumuko na. Wala akong pakialam sa sinasabi mo, Teresita. Sagot niya, diretso pero hindi galit. May dahilan kung bakit ako nandito. At hindi ako titigil hanggat hindi natin nalalaman ang totoo. Nakatingin siya sa akin na parang sinasabi, hindi kita susukuan. Sa kabila ng lahat ng frustration ko, napatango ako. Kung siya nga, hindi sumusuko. Bakit ako? Sa huling bahagi ng araw, habang papalubog ang araw at kami ay nakaupo sa burol na pinagmulan ng lahat, natanong ko sa kanya, Eduardo, bakit ba ginagawa mo to? Bakit parang interesado ka sa isang tulad ko? Hindi agad siya sumagot. Tumingin lang siya sa araw na unti-unting nawawala sa abot tanaw. Kasi alam ko may dahilan kung bakit ka naiiba. At minsan, ang mga taong naiiba, sila ang may pinakamahalagang papel sa mundong to. Napangiti ako. Sa unang pagkakataon, kahit walang powers, pakiramdam ko, importante ako. Akala ko, tapos na ang paghahanap namin. Pero sabi ni Eduardo, may isa pang lugar na kailangan naming puntahan. Isang lihim na hardin na sinasabing pinoprotektahan ng diwata. Diwata?
Sigurado ka bang hindi tayo nagpapaka-fantasy dito? Biro ko habang naglalakad kami papunta sa lokasyon. Kung ako nga, may kapangyarihang lumipad at gumawa ng apoy. At ang mga tao sa paligid natin ay may mga kapangyarihan. Tapos, magtataka ka sa diwata. Sagot niya, hindi tumatawa. Ang pagpunta sa hardin ay hindi madali. Kailangan naming tawirin ang isang makitid na tulay na yari sa lumang kahoy. Dumaan sa isang bahagi ng gubat na parang walang nakakarating at hanapin ang isang natural na arko na gawa sa puno. Nang makita namin yon, halos hindi ako makapaniwala sa ganda ng lugar. Ang hardin ay puno ng mga halaman at bulaklak na hindi ko pa nakikita kahit kailan. May mga nagliliwanag sa dilim at ang hangin ay amoy sariwang nektar. Teresita, Eduardo. Biglang nagsalita ang isang boses. Napalingon kami at doon ko siya nakita. Ang diwata. Napakaganda niya. Parang hindi totoo. Mahaba ang buhok niyang kulay pilak at ang mga mata niya ay tila nakakakita ng lahat. Tuloy kayo, sabi niya, mahinhin pero puno ng otoridad. Sinimulan niyang tanungin si Eduardo kung bakit niya ako dinala roon. Ipinaliwanag niya ang lahat, kung paano niya akong nakilala, kung paano namin hinanap ang kapangyarihan ko, at kung paano na hanggang ngayon ay wala pa rin kaming natutuklasan. Teresita, sabi ng diwata, nakatingin sa akin. Ang kapangyarihan mo ay hindi tulad ng sa iba. Parang tumigil ang mundo ko. Sa wakas, may sagot na. Ano po yun? Tanong ko, halos hindi makahinga. Ang kapangyarihan mo ay matagal mo nang taglay. Ikaw ay may pusong busilak at mapagmahal. Iyan ang kakayahan mo, ang magbigay ng lakas, pag-asa at kagalingan sa iba. Ang kapangyarihan mo ay hindi makikita sa labas, kundi sa loob. Halos hindi ako makapaniwala. Yun na yun? Parang masyado namang simple. Simple pero makapangyarihan. Sa mundong ito na puno ng lakas at abilidad, bihira ang may kakayahang magmahal ng totoo, walang kondisyon at walang pag-aalinlangan. Ikaw ang isa sa iilang may ganoong kakayahan. At sa puso mo, ang iyong kapangyarihan ay hindi kailanman mawawala. Napatitig ako sa kanya. Parang hindi ko pa rin matanggap. Ngunit nang ibaling ko ang tingin ko kay Eduardo, napansin kong nakangiti siya. Isang ngiti na puno ng init at sinseridad. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang tunay na lambing sa kanya. Tama siya, sabi niya. Simula pa lang, nakita ko na yun sa'yo. Naramdaman ko ang bigat na matagal ko nang dinadala na parang unti-unting nawawala. Hindi pala ako nawawala. Hindi pala ako kulang. Ang kapangyarihan ko ay laging nasa akin. Naghihintay lang na maunawaan ko. Habang pauwi kami, tahimik lang kami ni Eduardo. Pero sa loob ko, punong-puno ako ng emosyon. Salamat, Eduardo. Para saan? Tanong niya habang nakatingin sa unahan. Sa hindi pagsuko sa akin, sa pagtulong na makita ko kung sino talaga ako. Ngumiti siya at sa tono ng boses niya, alam kong totoo ang sinabi niya. Worth it naman. Sa sandaling iyon, hindi lang ako nakahanap ng kapangyarihan. Nakahanap din ako ng taong tunay na nakakaintindi at naniniwala sa akin. At para sa akin, yon ang isa sa pinakamalaking regalo na pwede kong matanggap. Napatigil kami sa gitna ng burol, ang lugar kung saan kami unang nagkita. Nakatitig si Eduardo sa malayo. Parang malalim ang iniisip. Sipi ko naman
abala sa paghukay ng kung anuman sa lupa. Eduardo, basag ko sa katahimikan. Anong iniisip mo? Hindi siya sumagot agad. Sa halip, humarap siya sa akin. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang ibang ekspresyon sa mukha niya. Hindi na siya mukhang malamig. Parang may gusto siyang sabihin, pero hindi niya alam kung paano sisimulan. Teresita, simula pa lang, alam kong espesyal ka. Hindi dahil sa kapangyarihan mo, kundi dahil sa kung sino ka. Lagi mong pinaparamdam sa akin na may halaga ang mundo. Kahit noong panahong pakiramdam ko ay wala na. Nanlaki ang mga mata ko. Eduardo, di ko na kayang itago. Sabi niya, at bago pa ako makasagot, naramdaman ko ang kamay niya sa pisngi ko. Banayad, pero puno ng emosyon. Teresita, mahal kita. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Hindi ko rin alam kung bakit hindi ko napigilan ang sarili ko. Bago ko pa maisip ang mga nangyayari, naramdaman ko ang mga labi niya sa akin. Isang halik na hindi lang basta halik. Parang may puwersang dumaan sa katawan ko. Mainit, malakas, pero hindi nakakatakot. Biglang tumigil ang mundo sa paligid namin. Literal. Ang hangin, ang mga dahon sa puno, pati si Piko, tila napahinto ng oras. Pakiramdam ko, may enerhiyang bumalot sa amin. Eduardo! Bulong ko, sabay tingin sa mga kamay ko. Nagliliwanag ang mga ito. Parang nag-aapoy. Nanlaki rin ang mga mata niya. Teresita, nararamdaman mo ba to? Tumango ako. Parang may koneksyon sa pagitan namin na hindi ko maipaliwanag. Ang apoy sa kanyang kamay, parang dumaloy sa akin. Ang init ng kapangyarihan niya, parang naging bahagi ng katawan ko. Paano nangyari ito? Tanong ko, nanginginig pa rin sa gulat. Ngumiti siya. Ngayon ay puno ng lambing. Ang sabi ng diwata, ikaw ang may kapangyarihang magmahal. Siguro, ang pagmamahal mo ang dahilan kung bakit nagkaisa ang lakas natin. Tumawa ako, hindi makapaniwala. So ngayon, may kalahati ako ng kapangyarihan mo? Hindi lang kalahati. Ang lahat ng meron ako, sa'yo na rin. Makalipas ang 1 taon ng masayang pagsasama, dumating ang araw na hindi ko kailanman inakala. Ang araw ng aming kasal. Sa gitna ng isang lambak na tila pinintahan ang langit, napapaligiran kami ng mga kaibigan, pamilya, at mga nilalang mula sa mahiwagang hardin ng diwata. Ang paligid ay puno ng mahika. Ang mga dahon sa puno ay kumikislap na parang bituin. Ang mga ulap ay tila yumuko upang panoorin ang seremonya. At ang bawat bulaklak ay umaawit ng sarili nilang himig. Sa ilalim ng isang arko ng mga rosas na naglalagablab, magkahawak kami ng kamay ni Eduardo. Ang apoy sa kanyang mga palad, na minsang naging simbolo ng lakas niya, ay naging bahagi na rin ng akin. Sa sandaling ito, hindi lang kami dalawang individual. Kami ang lakas ng isa't isa. Teresita, sabi niya habang nakatingin ng diretso sa mga mata ko. Ikaw ang nagbigay ng liwanag sa buhay ko. Dahil sa'yo, natutunan ko may mas malakas pa sa kahit anong kapangyarihan. Ang pagmamahal. Napangiti ako. Ramdam ang init sa puso ko na parang apoy na hindi kailanman mauupos. At ikaw ang nagpaniwala sa akin na hindi kailangan maging malakas sa labas para maging mahalaga. Dahil sa'yo, natagpuan ko ang tunay na halaga ng sarili ko. Sa sandaling sinabi namin ang aming mga sumpa, may kakaibang nangyari. Mula sa lupa,
isang puno ang tumubo, mabilis at makapangyarihan. Sa itaas nito, sumibol ang isang rosas na nagliliyab, isang simbolo ng pagmamahal naming dalawa. Ang apoy nito ay hindi nakakasunog, kundi nagbibigay liwanag at init sa lahat ng naroroon. Habang pinapanood namin ang rosas na iyon, naramdaman ko ang kanyang kamay na mas humigpit pa sa akin. Ito ang simula ng bagong kabanata natin. Bulong niya. Ngumiti ako. Puno ng saya. Hindi ko na iniisip ang kawalan ko ng kapangyarihan noon. Dahil ngayon, nasa akin na ang pinakamahalagang bagay. Si Eduardo at ang aming pagmamahal. At habang nagdidiwang ang lahat, ang apoy sa aming mga kamay ay hindi kailanman nawala. Hindi na ito tanda ng kapangyarihan, kundi ng isang pangakong hindi kailanman maglalaho. Ang pagmamahal na hindi mapapaso ng panahon. Maraming salamat po sa pagsubaybay. Shoutout po pala sa mama ko na palaging nagko-comment sa lahat ng video ko. Si Mama Jormaline ko po. Huwag niyo po sanang kakalimutang mag-like at mag-subscribe para po magtuloy-tuloy ang ating pag-upload ng mga bago nating kwento. Sobrang na-appreciate ko po kayong lahat. Maraming salamat po muli.